Hi guys! So ito na naman tayo. So in-update ko na yung dati nating certificate generator. So ito na yung ginawa ko, yung bago na. May mga dinagdag na akong features dito na wala doon sa previous na ginagamit natin. So ito na yung bago nating certificate and diploma generator version 3. So sige, gawin na natin. So pag na-download nyo na tong B3, Surge Gen B3, extract nyo lang yan. Tapos, yan, yung database natin, access na rin. So, wag nyo lang galawin yan. Kasi nandiyan yung mga common natin, data natin. So, wag nyo lang galawin. Start na lang tayo dito sa sa Surge Gen B3. So, double click nyo lang yan. So, ito yung lalabas. Sinimplihan ko na lang yung interface, guys. So, pag pindot nyo sa file, automatic yan. Meron kang create kinder, ES, junior, high school, then create senior high school. Dito naman yung setting. Unang-una nating gagawin ay yung setting. So, click natin yung data. Ayan, nakasulat na. So, siyempre, kung taga-Olonga po ka, check mo na lang yan kung tama. Pero dinouble check na namin yan. So, ayusin nyo na lang. Kung hindi ka naman taga-Olonga po, palitan mo yan kung saang region ka. O kung saang division ka po. Then kung anong district ka din. Then school name. So dito papalitan mo to. Halimbawa kinder yung gagawin mo. So Gordon Heights 1 Elementary School. Capital nyo lang po. Elementary School. Yan. Then pag na-click nyo na po yan, save lang po kayo. So sabihin nyo naman na data updated successfully. Then punta tayo sa body. So, dito po sa body, kung kinder po tayo ngayon, click nyo lang po yung kinder. Kung elementary yung ginagawa nyo, click nyo lang yung elementary. Basta po, pag nag-click kayo, mag-save po kayo. Then, school head po, ilagay nyo po dito yung name ng school head natin. So, then signature 1, ito po yung natin, SDS natin. So, may nilagay din akong signature to just in case. Pwede nyong ilagay dito yung ASDS or District Supervisor po kung pipirma siya. So, bahala na po kayo doon. Pero ito pong certificate natin is 90% po nito is based from DO31. May mga dinagdag lang po ang ibang features dito na like QR code and yung logo po na matatag. Sinama ko na rin. Ito pong sa logo, yung una pong logo, naka-default po dun yung DepEd natin. Yung pangalawa, itong matatag natin. Yung pangatlo po is division logo. Yung pang-apat po, yung school logo. Ito pong school logo, ito po yung magiging logo ng mga QR code. So, dapat po, may logo yung school ninyo. Ito pong tatlo, nakapix na po yan. Ito na lang pong pang-apat ang lagi nyong papalitan. Again, just in case po, kung may papalitan po kayo dito, don't forget to save, to click save po. Then lastly, ito po yung wala to nung nakaraan, may digital signature na din po. May mga nagre-request kasi sa akin na taga sa ibang division na kailangan daw po ng digital signature. Meron naman nagre-request na hindi kailangan. Just in case po, kailangan nyo po yung digital signature, lagyan nyo po. Pero kung hindi nyo naman kailangan, huwag nyo na pong lagyan. So, ito po, as is na lang natin to. Then, sabi ko nga po, bago tayo mag-exit, i-save muna natin. Yan. Pwede natin tong i-close, pwede rin natin hindi i-close. Ang next naman po, ano ba yung level na gagawa natin ng certificate? Sabi ko kanina, kinder. O, nandito tayo sa kinder. Diba? Click lang natin yan. So, ito yon. Unang-una natin gagawin, kukunin natin yung CSV file. Ano ba yung laman ng CSV file? Pakita ko po sa inyo. Nandito siya sa data. Hanapin natin yung kinder. CSV lang po to. Ang laman lang po nito ay name ng bata and at the same time yung LRN. Ano po? Yung LRN niya nandito dito. So pag nakita nyo pong ganito yung LRN is mali po yan. Palitan nyo po ng LRN niya. Kasi kumbaga nagbago siya. Yan. So ganyan po dapat LRN. Name ng bata, tapos LRN. Then naka-CSV po yan. Save na lang po natin. Save natin. Then, X na natin. So, ito po yun ang kinder list.
So, ngayon po, kukunin na po natin yung CSB niya. So, get lang yung CSB. Lagay natin yung Kinder. Make sure na tama yung mga LRN niya. Yan, paki-double check na lang po. Then, open po natin. So, yan po, sunod-sunod na, no? So, 10 lang naman po yan. Tapos, hindi po mga real name yan. Ginawa-gawa ko lang po yan. Then, pag okay na po, ang gagawin natin is punta na tayo sa ipaprocess na natin yung Kinder. Pero just in case, nagkamali po kayo, pwede pong get uli. No? Get nyo uli. Open nyo lang. Or pwede natin i-clear. Pag clear po, since nagkamali kayo, di ba? Clear nyo lang, get nyo uli. Then, get Kinder, okay lang natin. Then, wala na po yung gagawin yan. Ang susunod pong gagawin natin is process Kinder. So, ipaprocess na po natin. Yan. Kung makapansin nyo po dito, lahat po ng tinype natin sa setting, andi dito na po siya. Then, at the same time, may makikita po kayo dito sa dulo is QR code. So, yan po yung QR code ng bata na mag-a-appear sa certificate natin. So, pag okay na po yan, go lang tayo sa view. Then, click yung Kinder certificate. Yan. Then, pag ganun nyo po yan, nakalagay dito, bago po natin i-preview, please double check certificate before printing. Kasi po, baka may typo pa rin ako dyan. Although, na-check ko na naman to, baka may typo pa rin ako. Papacheck po muna natin. Bago natin ipiprint ha, tatandaan po natin na huwag print agad. So, hintayin po muna, ipacheck po muna natin maigi. Then, preview natin siya. Automatic po yun. Kung ilan po yung in-enter natin, yun po yung lalabas na. So, ayan po. 39 siya. Then, i-close na natin. Pag okay na po yan, pwede nating i-print. Pwede rin po nating i-save. I-save natin ng Acrobat. Wala rin naman pong problema. All po. Okay lang po natin yan. Then, search Kinder. Kung ano po yung gusto nyong i-save dyan, lagyan na lang po ng pangalan. Masisave po lahat yan. Then, pwede rin po muna i-check natin isa-isa. So, ganun po yung mangyayari doon. Pag okay na po yan, close na po natin. Then, i-delete natin yung content. Then, i-clear na po natin. So, close na natin to. So, pag ang gagawin, okay na po. Halimbawa naman po is may gagawin po tayo is ano naman, ano? Elementary naman. Na-close na natin, di ba? So, automatic, punta tayo dito. Halimbawa, kung saan nyo po sinave, ano? So, open nyo lang po ulit siya. Pero bago nyo open, click nyo po yung QR code. Marami po laman yung QR code. Yan po yung na-generate kanina, no? Pwede po nyo pong i-delete muna yan. Then pag na-delete na po yon, open nyo lang po ito. And then, again po, setting muna yung una nating bubuksan. Then, click natin yan. Balik tayo dito sa school name. Kung baka po, sa grade 6 naman ang gagawin nating certificate, punta lang tayo sa body content. Of course po, ang kiklik natin dito is elementary naman. Diba? Elementary. Then, save po natin. Kung same school naman po, hindi nyo na po kailangan baguhin yung school head, signature, kasi isang school lang naman po kayo. So, wala na pong problema yan. Then, signature po. Again, kung ayaw nyo ng signature, tanggalin lang po to. Then, i-save nyo po ulit. Sabi ko nga, pag may ginalaw tayo sa setting, i-save din natin. Pag nakasave na po yan, go naman tayo dito sa elementary tayo, no? So, click din natin ulit ito. Then, get CSB. This time, hindi na Kinder yung kukunin natin. Yung elementary naman. Then, open lang natin. Yan, nakita ninyo, no? Then, sabi ko nga, pag may mali, clear. Then, get uli. Elementary, open natin. Then, ipaprocess natin, syempre, yung elementary naman. So, process natin, ano? So, ayan, na-process na siya. Pag na-process na po siya, punta tayo ng view, ES naman, or elementary certificate naman ang i-view natin. Same lang po to, click nyo lang to. Again, before printing po, double check muna yung mga data kung tama. Yan, ayan na po siya. So, meron tayong 39.
So, yan po yan. Pwede nyo ring i-save ng PDF, gana yan ng sinabi ko kanina, or ipiprint na po natin. Pwede pong direct printing na lang to. Or kung ipaprint nyo po sa, sa iba, sa labas, save nyo lang po as PDF. Then, close na po natin. Pwede nyo close dito, pwede nyo ring i-close dito. Then, again po, i-clear nyo, pag meron na kasing data dito, delete nyo lang yan. Then, clear nyo lang. Pag okay na yan, pwedeng get uli ng Elementary. Open uli natin yan. Then, process uli natin siya. Kung minsan nag-error siya kasi may laman yung QR code natin, no? May laman siya, so ginagamit daw. Pero magpa-process din yan. Pero sabi ko kanina, mas maganda pag nakapag-process na kayo, i-close nyo lang muna yung application, then open nyo na lang uli. Then, okay na po yan. Pag ganyan, view nyo uli. Then, click certificate po. Ayan na siya, lalabas na siya. So, ganyan po yung maging natin. Then, close lang natin. Kung may question po kayo, PM na lang po kayo sa baba o mag-comment po kayo dyan kung may mga babagawin tayo, no? So, check na lang natin. Pero na-test na naman natin to, kaya okay na po. So, sige po, sana may natutunan kayo sa video na to. Kung may question po, ano na lang po dyan sa baba. Mag-comment na lang po kayo. Thank you po.